Okay, mga kaguhit lakbay, ito na yung tinatawag nating tutorial. Ito na yung pagsisimula ng ating YouTube tutorial. So, una, nagawa ko na yung perspective, ginawa ko na yung perspective. Sa susunod na mga pagkakataon, ipapalabas naman natin yung kung paano mabuo yung isang perspective. So, ngayon, ito tapos na. Ang gusto ko lang sa inyo, ma-represent ko sa inyo kung paano siya kukulayan, kung paano pa ma-enhance yung kulay, para naman at least may matutunan kayo. So, introduction pa lang to ng sample ng pag-i-sketch ko o sa sample tips ko sa inyo o mga tutorial na ituturo ko sa inyo dito sa YouTube channel ko. Sana masundan nyo ko mga kaguhit lakbay dahil marami kayong mapupulot na mga konting kaalaman lang naman dito sa aking pagtuturo dito sa YouTube. So, yan, nakulayan ko na yan ng basic. Kapag ka nagawa mo na yung perspective, so nakulayan ko na rin siya ng basics. Ang kailangan lang, ituro ko muna sa inyong pagkukulay. Medyo na shortcut tayo dahil ito ay sample pa lang ng pagsisimula ng ating YouTube channel sa Guhit Lakbay TV. Okay, bago natin simulan yung aking pagtuturo sa inyo, tunghayan nyo mabuti para naman at least may mapulot kayong kaalaman. Hindi man tayo ganun ka-expert mga kaguhit lakbay, pero kitang-kita nyo naman sa Guhit Lakbay page ko kung paano ko dinevelop ang bawat perspective at yung pag-urban sketching natin, mapapanood natin dito ng malinaw at madetalye. So, yung mga sample natin ng paggawa ng perspective o mga plano ng bahay o mga plano ng iba't ibang structure, isa-isa kong ituturo sa inyo mga kaguhit lakbay. No? So, hindi tayo sanay sa YouTube, pero sisikapin kong maituro sa inyong lahat at para mapulot nyo yung kaalaman at mga konting diskarte sa paggawa ng perspective. Hindi lang puro perspective tayo dito. Pati plano, ituturo ko sa inyo ng mabuti. At least kahit pa paano, makapag-iwan ng alaala si Guhit Lakbay. Alam niyo naman ang buhay ngayon, hindi naman sa lahat ng oras, lagi tayong malakas at lagi tayong matatag sa pang-araw-araw, nagkakasakit din tayo. So, mas maigi o mas mainam na maituro ko sa inyo ang paglalarawan kung paano humubog ng isang arkitektura sa panahon na gumagawa kayo ng isang perspective. Okay? So, mapapansin nyo mga kaguhit lakbay, nakulayan ko na siya ng basic. Pero kung makikita nyo, medyo maliwanag pa yung image. Mas maganda sa isang realistic na perspective, yung talagang, alam mo yung realistic siya, nalalapit siya sa realistic kasi guhit lakbay naman yan eh. Hindi natin siya mapapaghanapan kasi marami na ngayon. AI, marami na ngayon 3D visualizer o Lumion, 3D SketchUp, napakaraming softwares o pang social media platform pa kung ano-ano yung ginagawa nila sa paggawa ng perspective. Okay? Ang magiging unang step natin dito mga kaguhit lakbay, burahin natin yung mga pinaglinyahan natin ng pencil. Medyo madumi siya, di ba? Yung mga ganyan. Kung mapapansin nyo, may makikita kayo mga marking dyan. Yun yung mga ginamit natin, mga reference line sa paggawa ng perspective. So, burahin natin siya para nang sa ganon, mas malinis at mas pulido yung isang perspective. Okay? So, buburahin natin. Ito yung mga pen na medyo alam natin na nakakapagparumi ng image, pero yung ibang artists mas gusto nila na may mga reference line dahil mas architectural daw tingnan yung aesthetic ng pinaka-design ng isang perspective. So yan, binubura natin. Tapos kung mapapansin nyo, di ba, meron akong ginawang mga light dyan. So yung mga light na yan, pasisinagin natin yan sa pamamaraan ng paggamit ng color pencil o paggamit ng mga touch marker. Ang mga touch marker na ginagamit ko mga kaguhit lakbay is mga marker o mga Curicolor para makakuha kayo ng idea, Parmatic, yung mga color na ganyan. O may Yoken, yung Yoken, alam naman natin ang Yoken napakatagal na sa industriya ng mga color rendering. So yan, pasinagin natin yung mga ilaw ayan kasi pwede mo nang patungan yan eh. Kapag napatungan mo na yung image, makikita nyo mga kaguhit lakbay, no? Ayan, kitang-kita nyo naman. So, nagkameron siya ng yellowish doon sa may pinaka-spotlight niya. Okay? Pampabuhay lang kumbaga sa sining, isa siyang art siya, di ba?
para at least mabuhay yung isang object. Minsan ginagawa nilang parang bilog yung sinag ng araw, no? Magre-reflect doon sa salamin ng bintana ng mga bahay, no? Okay? So, madali lang naman kasi naka-basic platform ka na nung ng perspective. So, nakikita mo na yung accent design, wall design, yung mga materials na ginamit natin. Usong-uso yung mga wooden planks, usong-uso din yung mga granite, o kaya mga aral stone, yung mga stone, decorative stone na nakadikit sa bahay, yun yung mga dekorasyon para nang sa ganon, mas magandang tingnan, di ba, yung isang bahay. Kapag ka ang isang bahay, makikita mo parang very bare lang. Kitang-kita mo yung lungkot, di ba? Wala siyang romantic effect. So, kumbaga sa romansa, wala siyang karakas o wala siyang meticulosong look kung titingnan natin yung pinakapasad niya. Kukulayan natin yung mga gate. Yung mga gate ngayon, kung mapapansin nyo, mga wooden color siya eh. Yung mga kaalamoy kahoy ang ginamit, pero ang tunay na buhay sa ginamit sa kanya mga materyales, ano yan eh, mga use steel plate o kaya mga 2x6 na tubular, ginagamit yan sa mga gate para magmukha siyang wooden planks. Tapos yung look naman niya, pwede nyong gawing parang kahoy, di ba? May mga old wood na napaka-materialis puwertes kung tingnan, talagang magpapa-elegante lalo sa bahay natin. Isip-isipin mo, may mga materials ngayon ng mga supplier na mga gandang supplier na nagsusupply na parang mga kahoy, pero hindi kasi pwedeng all wood minsan, talagang kasi iba yung presyo din ng kahoy ngayon. So ang ginagamit natin mga kaguhit lakbay, mga more on bakal din, tapos nagdedekorasyon lang tayo. Para nang sa ganun, makikita nyo yung accent ng wall design. So kapag ka ikaw ay bagitong designer, hindi mo naiisip yung mga makakapagpaganda ng accent ng designing natin. O kung mapapansin nyo, very simple lang naman. Ito is color white. Tandaan nyo mga kaguhit lakbay, hanggang 3 tones lang palagi ang rendered ng isang bahay. Kapag ka ang isang bahay ay kinulayan nyo ng iba't iba, makikita natin parang nagiging baduy na siya. Hindi na siya nagiging perspective matter yung look niya nawawala na yung nawawala na yung kalidad, yung elegance, yung kung tawagan natin pagka-elegante, kailangan yung look niya kitang-kita natin na mas maganda at mas presentable. Para bang kapag nag-design ka ng isang gown, pagka dinaan mo sa maraming kulay, nagiging baduy siyang tingnan. So tayo naman, basic na kulay lang. So, up to 3 colors matters lang kailangan natin mga kaguhit lakbay. Para lang sa ganun, makikita nyo yung isang imahe lang ng bahay na minsan o kadalasan pagka simple, di ba? Kapag ka simple yung isang forma ng isang tao, di ba, mapapansin nyo, mas elegante, mas malinis tingnan. At kapag ka naman ikaw medyo meticulous sa sayong ko o sa kasuotan, nagiging sari-sari store na yung datingan mo, nagiging baduy na yung itsura mo, di ba, mga kaguhit lakbay? Kapag mas gusto mo pang i-detalye yung pinakaloob, so let's say halimbawa yan yung pinakaloob, meron siyang pinaka-design sa loob, di ba? I-reflect mo yung pinakaloob niya, yung pinaka-interior niya. Okay? Kasi mas realistic tingnan yung isang imahe, yung isang perspective kapag i-reflect mo yon. So, ma-appreciate mo na, ito pala open to below. So, kaya pala may nakitang grills sa loob. Kasi open to below pala yung portion na yon. O yan. Yung mga ilaw, pwede mo ring i-reflect dyan. Yung mga, kumbaga sa mga sopa, pwede mo ring i-reflect yan. Okay? Tapos, alam naman natin na hindi na uso ngayon yung mga side lamp. Hindi na uso ngayon yan. Ngayon, kasi very minimal na lang yung mga design kung mapapansin nyo. So, naging shortcut yung gawa natin, yung pagtuturo ko sa inyo, dahil ito is pagsisimula lang o pagsasample pa lang ng ating YouTube channel. So, maraming salamat sa lahat na tumangkilik, yung mga bago kong followers sa YouTube channel. So, lalo na yun sa mga FB page na matagal ko ng follower. Maraming salamat sa inyo sa pagtangkilik nyo. Ito yung pamamaraan ko para matuto kayo. Sa simpleng rendering lang,
'di ba? Yung mga edges, kailangan mapakita natin. Yung mga accent, kailangan mapakita natin. Yung mga shadow, kailangan mapakita natin. Dahil kapag wala tayong shades and shadow, wala. Pangit ng tingnan ng ating, ang ating perspective. So, yan, makikita nyo, guys. Very natural lang yung ating pagko-content. Hindi tayo masyadong nag-e-edited sa mga video natin sapagkat ang tinuturo ko sa inyo ay very natural din na matututunan nyo lahat ng technique at konting diskarte. Hindi naman sa lahat ng oras matuturo ko sa inyo lahat. So, kung may nagnanais magpaturo ng actual tutorial, pwede naman tayo sa via Zoom. Tuturo ko sa inyo kung paano gumawa. So, kung mapapaglaanan ko ng oras yan, pwede kong ituro sa inyo yung technique. So, ganyan lang naman kasimple si Guhit Lakbay. Hindi ko na kailangan magpa-edit pa na may babayaran pa akong editor. Ang kailangan ko lang may turo ko sa inyo yung mga technique, yung mga ilang kaparaanan ko. At ang sinasabi rin naman ng ibang mga tao sa akin, hindi naman ako pumupuri sa sarili ko, kundi mga papuri na rin mula sa mga ibang mga followers at sa mga expert nating kakilala na kahit papaano naman pagka makikipagsabayan tayo sa paggawa ng perspective kumbaga may impact na rin tayo. So yan lang, nagsample lang tayo mga kaguhit lakbay sa Guhit Lakbay TV natin. Paki-subscribe nyo po ako mga kaguhit lakbay, then paki-follow na rin at kahit papaano may matutunan tayo. Maraming salamat mga kaguhit lakbay. Ito na, simula!